Mga kababayan at mga kaibigan, mayroon na naman tayong gagawaan ng video reaction na in-upload ng SLTV. Ito po ay tungkol sa 1,000 taon na hinihintay ng karamihan ng maraming religion sa buong daigdig na ito, mga kaibigan. Naghihintay pa sila ng 1,000 taon na itinuturo sa sangdaigdigan, mga kababayan. Subalit, yan pong aral na iyan ay wala sa katotohanan sapagkat natapos na po ang 1,000 taon na hinihintay nila. Kaya itong dalawang didebatehan na relihiyon o ginagawan nila ng reaksyon mula sa video ng ating Brother Eli Soriano ng MCGI na tinututulan naman ng Seventh-day Adventist na kinokontra naman ng SL TV, na ang SL TV na yan ay ang kanyang iglesia naman ay Church of the Living God. Mga kababayan, dito naman po sa ating kinaaaniban na Church of God Born Again Christians ay nagsasabing yung tatlong relihiyon na yan ay puro sila mali, sapagkat ang 1,000 years na iyan ay naganap na po. Tapos na po iyan. Ano man ang gawin nila ngayon na pagpapaliwanag tungkol sa bagay na yan ay mali na po iyan. Panoorin po natin ang video at ating himay-himayin kung alin doon ang mali. At maglalagay din po ako sa bandang dulo nito ang kaunting mga paliwanag upang maunti-unti natin maunawaan kung bakit sinasabi naman namin dito sa Church of God Born Again Christians na ang 1,000 years na iyan na paghahari ng Panginoon Jesucristo at ang mga banal ay naganap na, mga kaibigan. Panoorin po natin ang video, mga kaibigan. Tapos, magkakaroon pa ng 1,000 taon na parang grace period yung mga nabubuhay. Doon yung mga hindi kumilala kay Kristo, bibigyan ng pagkakataon. Maswerte ka kung mabubuhay ka pa, no? Maswerte ka kung nabubuhay ka pa. Yan po ang sinabi ng Brother Eli Soriano, mga kaibigan. Ang sabi ni Brother Eli Soriano ay magkakaroon pa daw ng 1,000 taon. Ito po yung sinasabing 1,000 taon na paghahari ng ating Panginoong Jesucristo kasama ang kanyang mga banal. Yan pong aral na yan, mga kaibigan, ay sinasabi kong mali sapagkat tapos na po iyan. Bakit ko sinasabi yan na mali, mga kaibigan? Ang Panginoong Jesucristo ay hindi makakapaghari ng 1,000 taon sa taon o kalendaryo ng mga tao, mga kaibigan, sapagkat isipin na lang po natin na ang 1,000 taon sa tao ay napakahaba, napakaraming saling lahi po ang 1,000 taon. Ngayon, isipin na lang po natin sa panahong ito na mayroon na tayong multimedia, internet at cellphones. Kapag naghari ang Panginoong Jesucristo sa daigdig na ito at nalaman pa lang ng isang bansa o isang religion na nandyan na ang Kristo, hindi na po aabutin ng 1 taon at malalaman ng buong daigdig na nandito ang ating Panginoong Jesucristo. Tandaan niyo yan, mga kaibigan. Pag bumaba ang ating Panginoon Jesucristo dito sa lupa, hindi aabutin ng mahabang panahon o baka nga hindi pa abutin ng 1 buwan ay malalaman na ng buong daigdig
na ang Kristo pala ng Diyos ay nandito na sa lupa sa pamamagitan ng internet, mga kaibigan. Ngayon, aanhin mo ang 1,000 taon na paghihintay, samantalang wala pang 1 buwan, malalaman na ng lahat ng tao sa daigdig. At saka isa pa, sino pa kaya ang gustong magpresidente kung nandyan na ang ating Panginoon Jesucristo? Sa bawat bansa sa daigdig, mga kaibigan, wala nang gustong magpresidente sapagkat nandyan na yung hari ng sangkalangitan. Kaya itong iniaaral nila na yan, napakalaking kasinungalingan o kaya pangliligaw yan, mga kaibigan. Kaya ito po, tindig ko. Yan lang po ang pasimula ng aking paliwanag kung bakit hindi na kailangan pang bumalik o kaya natapos na iyan, sapagkat yung 1,000 taon kung sa taong kalendaryo napakahaba po upang paniwalain ng buong sangdaigdigan, buong sangkatauhan na ang Kristo ay nandito na sa daigdig. Isa pa po, pagkatapos ng 1,000 taon sa napakaraming saling lahi, kung sa kalendaryo ng tao ang susundin natin, sa napakaraming salin lahi, sapagkat 1,000 taon nga, sino pa kaya ang maiiwan na hindi maniwala sa Kristo? Samantalang lahat ng tao ay namamatay wala pang 100 taon o mayroon man umabot pero iilan lang. Mga kababayan, kung ipagpalagay natin na 100 ang saling lahi, edi 10 saling lahi yan, sino pa kaya ang pwedeng magligaw sa kanila kahit dumating pa at pinakawalan pa? After that 1,000 years, kapag pinakawalan pa si Satanas, sino pa kaya maniniwala? Wala na po. Mga kababayan, kahit na may mga bansa pa ngayon na hindi napapasok ng Biblia, kapag nandito na ang Panginoong Jesucristo, hindi aabutin ng matagal na panahon upang malaman ng mga bansa na yun na ang Kristo pala ay nandito na. Yan po ang tindig ko sa bagay na yan, mga kaibigan. Kaya dito po sa amin, sa Church of God, Born Again Christians, inihayag ng Diyos dito sa amin ng 1,000 years na hinihintay ng napakaraming religion ay tapos na. Dito po sa Church of God, Born Again Christians, nagmulang itinuro, nagpasimulang itinuturo na ang 1,000 years na paghahari ng Panginoong Jesucristo ay tapos na, mga kababayan. Ituloy po natin ang video at himay-himay natin mabuti yan, mga kaibigan. Ang sinasabi ko ngayon, mga kaibigan, ay kung wala man maniwala sa lahing ito, malamang sa susunod na saling lahi ay mauunawaan na. At saka ikalawang sunod na saling lahi, mas madami na ang makakaunawa. Ikatlong sunod na saling lahi, kakalat na yan unti-unti hanggang masakop ang buong daigdig, na ang 1,000 taon na iyan na hinihintay ng maraming relihiyoso daw ay tapos na po. Tuloy po natin ang video. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga kababayan, gusto ko pong magbigay ng reaction video. Ito po ay video ng mga SDA ni Brother Johnson. At ito po ay tungkol sa 1,000 taon na kung saan pinamamalian po niya yung video ng ating kapatid na Eli tungkol po doon sa sinasabi ng kapatid na Eli na second chance doon po sa 1,000 taon, na kung saan sa 1,000 taon, sabi kasi ni kapatid na Eli, ay mayroon pong tsansa yung mga bansa, yung mga tao na hindi pa nakakilala sa Diyos ay bibigyan ng Diyos ngayon ng chance para sila po ay makarinig sa salita ng Diyos.
At ito ay pinamamalian po ni Brother Johnson sa pamamagitan ng video na ating bibigyan ng reaksyon. So pakinggan po natin mga kaibigan kung ano po yung katwiran ng mga SDA, kung bakit nila pinamamalian yung aral o itinuturo ng kapatid Nelly tungkol po sa 1,000 taon. Narito po mga kapatid, atin pong panoorin ang video ng mga SDA. Mga kaibigan, ito pong si Brad Esel ay tumitindig sa iglesia na Church of the Living God. Mga kaibigan, hindi po siya MCGI, subalit dinedepensahan niya si Brad Eli ng MCGI sapagkat tama daw ang mga itinuturo ni Brad Eli sa MCGI. Mga kaibigan, tutol po ako dyan mga kaibigan, sapagkat itong aral ni Eli Soriano na taga MCGI ay mali naman, na tinututulan naman ng SDA, na mali rin ang SDA mga kababayan, na ngayon ay ginagawan naman ng reaction video ni Esel na mali rin, sapagkat si Esel ay sinasabi niya tama raw si Brad Eli Soriano. Ang sabi ko naman mga kaibigan, yan tatlong religion na iyan ay pare-parehong mali, sapagkat natapos na nga po ang 1,000 taong paghahari ng Panginoong Hesus na kasama ang kanyang mga banal. Kaibigan, ituloy natin ang video. Namatay na. Ito po yung tanong ng ating kaibigan, kapatid na ito. Sabi po niya ay paano malalaman na ang mga talata o verses na ilalagay sa ibaba nito ay before or after millennium. Claim po nila tinutukoy yung sektang ito na nagturo po nitong aral na ito, claim po nila na ito ay after pa. Okay? 2 Thessalonians chapter 1 verse 7 hanggang 9. Ito po yung text niya. And to you who are troubled, rest with us when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Verse 9, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power. Ito po yung tanong niya. Ito po ba sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 7 to 9 ay after 1,000 years pa or after millennium? Paano po patutunayan? Active kasi ako sa group chat na SDA versus ADD. Since I read post ng paninira ay hindi ako makatiis, so I join. Sa kanila po, sabi na ito ang ating sender, sa kanila po ay matitira pa dito sa lupa ang wicked living na daratnan. Sila yung may chance pa daw magbago at tumanggap kay Kristo during the 1,000 years. Sila daw po yung paghaharian ng mga ligtas na. So ito po yung tanong niya, Brother Johnson, Brother Gypsy. Ano po ang text na malinaw na mamamatay na that day ang wicked o yung masama na daratnan? Sino po ang paghaharian ng righteous seed, yung mga naligtas na during the 1,000 years kung lahat ay patay na? Yan po kasi ang logic daw nila. Ito po naman ay parang pertaining to Satan lang kasi singular ang capital C, that wicked. 2 Thessalonians chapter 2 verse 8. So yung the wicked doon ay singular at mapatungkol kay Satanas. So ito po yung katanungan niya, Brother Johnson, Brother Gypsy. Ayan, gusto ko i-play yung short video. So ito po. So yun po yung katanungan na pinamamalian po itong grupo ng SDA, na kung saan ay mayroon po kasing sinasabi ng kapatid na Eli na meron pang second chance. Kasi maliwanag naman po yung tanong na ating napakinggan na sino pa ang paghaharian ng mga Kristiyano kung sakali
papatayin lahat ng tao kung ang Panginoong Jesucristo ay babalik na sa lupa. Samantalang ang nakalagay po sa talata sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, ang bubuhayin lang ni Kristo doon ay yung mga namatay kay Kristo, hindi naman po lahat. Ano? Ang tindig ko po rito mga kababayan, bago po natin ipagpatuloy yung video, ang Panginoong Jesucristo, pag siya po ay bumaba para kunin ang mga maliligtas, ay ang bubuhayin lang yung namatay sa kanya at kasama niyang maghari ng 1,000 taon. Hindi lahat ay mabuhay. Ayun na po mga kaibigan, sinabi na po ni SL TV, ni SL, ang napakalaking kalokohan sa kanilang aral mga kababayan. Napansin po ba ninyo na ang pagdating daw ng ating Panginoong Jesucristo ay bubuhayin niya yung mga namatay kay Kristo? Pansinin po natin, anong katawan ang ibibigay sa kanila? Yung bang galing sa lupa, yung na nagbalik na sa likabok na katawan, yun bang ibabalik? Mali po yun mga kababayan. Pagkatapos, pag naibalik yung katawang lupa nila at ibinangon sila, maghaharing kasama ng Panginoon Jesucristo ng 1,000 taon. Ibig bang sabihin ng may ito ay 1,000 taon din sila mabubuhay? Anong klaseng katawan ang ibinalik na mabubuhay ng 1,000 taon? Mga kababayan, napakalaking kasinungalingan po yung turo na iyan. Wala pong nabuhay na katawan ng tao na lumagpas ng 1,000 taon mga kababayan. Kaya yung ang turo ni Brad Ellis Soriano ng MCGI na sinusundan na ng napakaraming tao, milyon-milyon tao na ang sumusunod sa kanya, ay mali mga kababayan. Sapagkat kung ganun ang mangyayari nung paliwanag niya na pagbaba ng Kristo sa lupa ay bubuhayin niya yung mga namatay kay Kristo, ang katawang lupa na ibibigay ba ay yung galing sa alabok? Kasinungalingan po yun mga kababayan. At saka, kung sila ay matatanda na noon at mabubuhay pa ba sila ng 1,000 taon pa muli para magharing kasama ng ating Panginoon Hesus Kristo? Mali po yan mga kababayan, mali. Nakita po natin na ang tao ngayon ay nabubuhay, karamihan ay mababa sa 100 taon. Ngayon, kung may binuhay ang ating Panginoon Hesus Kristo mula dun sa mga namatay kay Kristo na sinasabi niya at mabubuhay iyon ng mahigit 1,000 taon, kapanipaniwala ko kaya yon? Hindi po. Wala pong ganon, wala pong batas ng Biblia na ganon mga kababayan. Kaya yung turo ni Brad Ellis Soriano tungkol sa 1,000 taon na yan ay fabricated, nanggaling sa mga minana niyang mga turo ng mga nauna pang mga religions kesa MCGI. Mga kababayan, hindi po ipinagkaloob kay Brad Ellis Soriano ang pagkaunawa tungkol sa 1,000 taon na iyan mga kababayan. Kaya ang MCGI ay nagtuturo, ang kanilang founder na si Eliseo Fernando Soriano, ng mga maling aral mga kababayan. Ngayon, kayong mga sumusunod sa samahang iyan ay nailigaw na. Kaya sinasabi ko mga kababayan na lahat ng kaanib sa MCGI na yan ay tungo sa impyerno, sa ikalawang kamatayan. Lahat kayo dyan mga kaibigan, kung hindi kayo aalis at hanapin ang tamang bautismo na magdadala sa inyo sa buhay na walang hanggan. Ituloy po natin ang video at ating himay-himayin upang ating maunawaan kung ano nga ba ang tama mga kaibigan. Meron pangalawang pagkabuhay, pero magaganap yun pagkatapos ng 1,000 taon. Yan po kasi ang nakalagay sa talata, no?
Pero bago po tayo magbigay ng mga talata, ipagpatuloy muna natin yung ating pinapanood para makita natin at para masagot po natin yung kanilang mga katwiran. Bakit nila pinamamalian yung nasa Biblia, mga kababayan, no? Narinig po natin na sinabi ni Esel na bakit daw pinamamalian ang mga nakasulat sa Biblia. Mali po yung salita niya na yun, mga kaibigan, sapagkat ang pinamamalian na dapat natin mapansin ay ang mga itinuturo nilang mali. Totoo po may nakasulat sa Biblia, subalit mali yung kanilang interpretasyon or pagkaunawa, kaya ang itinuturo nila yung mali. Yun po ang ating kinokontra, mga kaibigan. Hindi yung Biblia ang kinokontra natin, yung turo nilang mali ang kinokontra natin, mga kaibigan. Kaya yung sinabi niya na pinamamalian ang Biblia, kasinungalingan po ni Esel yan, mga kaibigan. Tuloy po natin. Yung short video na mga ngaral na sinasabi nitong kapatid natin kung saan pinagkuhanan niya yung kanyang dinital mga katanungan. May mahaba dito pero yung short na lang yung kinuha ko dito, dinownload ko para i-play po natin. So ito po siya. So video po ni Brother Ronnie yung kanilang ang sabi ng Biblia, dadating muna uli si Kristo, tapos ililigtas niya yung mga mabubuting tao. Tapos magkakaroon pa ng 1,000 taon na parang grace period yung mga nabubuhay. At doon yung mga hindi kumilala kay Kristo, bibigyan ng pagkakataon. Maswerte ka kung mabubuhay ka pa, no? Kaya nga kailangan habang buhay tayo ngayon, ay kumilala na tayo kasi baka pag dinatnan ka ng kamatayan, hindi ka naman makakasama doon sa 1,000 taon. Merong 1,000 taon pa. Pagdating ni Kristo, meron pang 1,000 taon na mangyayari na yung mga taong hindi nakakilala, bibigyan ng chance yung mga nabubuhay. Ngayon, kung halimbawa dadating ngayon si Kristo, may kukuhanin siyang mga mabubuting tao, sasama niya sa kanyang kaharian. May maiiwan. Bilyon-bilyon yung mga maiiwan. Maraming bilyon na iba-ibang religiyon na hindi kumikilala kay Kristo. Siguro mga 4-5 bilyon yung mga taong hindi naniniwala kay Kristo. Bibigyan sila ng grace period, yung mga buhay. Pwera na lang yung patay na, no? Mga buhay, bibigyan sila ng grace period na 1,000 taon. Pagkaraan ng 1,000 taon, doon palang magwawakas ang mundo. Doon palang magugunaw ang mundo. Kaya hindi totoo na malapit ng magunaw ang mundo. Ang malapit yung pagdating ni Kristo. Malapit nang dumating muli si Kristo. Pero pagdating ni Kristo, bibilang ka pa ng 1,000 taon, yun ang tinatawag na milenyo bago magunaw ang mundo. Kaya kung ngayon ang pag-uusapan natin, tatanong mo, malapit na ba magunaw ang mundo? Tagal pa nun. Yun ang ibig kong sabihin, kapatid. Ayaw ka maniniwala na ang mundo ngayon malapit na magunaw. Hindi totoo yan. Actually, kamakailan, nagdesisyon si Presidente Obama ng Amerika. Yun muna. Pumunta sa kay Obama kaya hindi gano'ng related yun. So, kung mapapansin po ninyo mga kapatid, may sila yung ating pupuntusan dito ngayon. Meron pa siyang isang video mahaba. Isa rin sa binanggit niya doon ay si Kristo sa kanyang pagdating hindi muna magpapakita. Isa rin yung sa i-correct natin. At ang ilan sa napansin natin dito ay yung kanyang sinasabing grace period. Magkakaroon ka ng 1,000 taon na parang grace period sa mga nabubuhay na aabutan ng Panginoon na masama. At doon sa mga yung mga hindi kumikilala kay Kristo, nagbigay pa siya ng bilang more or less 4 o 5 bilyon niya. Bilang niya, no? At yung second chance
doon sa tanong, yung unang kalawang Tesalonica 1, ay kailan ba yun? After 1,000 years or before? So yun yung ating maliliwanagin, Brother Gypsy. Kaya, para mabigyan muna tayo ng foundation bago natin himayin yung kanyang mga sinabi, at based na rin doon sa nag-request sa atin ng topic, ay titingnan po muna natin yung biblical basis po ng ating explanation when it comes to millennium, 1,000 years. Mamaya ay mahihimay natin yung mga bagay niya. Sa ngayon, bago ko ibigay kay Brother Gypsy, ay magbibigay muna ako ng ilan sa mga talata na ito ay masasabi po nating lalaban doon sa sinasabi po ng mga ngaral na yun, kung saan ay mayroong tinatawag po siyang pangalawang chance or second chance. Meron po isang talinghaga dito sa aklat ng Mateo sa Kapitulo 13 tungkol sa mga hasik. Sabi po niya dito, sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong nagasik ng mabuting bini sa kanyang bukid. Natapat samantalang nakatutulog ang mga tao ay dumating ang kanyang kaaway at nagasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. At siya'y sumagot at nagsabi, ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao, at ang bukid ay ang sanglibutan, at ang mabuting binhi ay ito, ang mga anak ng kaharian, at ang mga pansirang damo ay ang mga anak ng masama. At ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang dyablo, at ang pag-aani ay ang katapusan ng sanglibutan, at ang mga ani ay ang mga anghel. Kung paano ang pagtipon sa mga pansirang damo at pagsunog sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. So dito sa talinghaga ay wala ko tayong makikita. So yan po yung batayan niya na wala pong second chance. Pero yung kanyang batayan kasi, mga kaibigan, ay magaganap yan pagkatapos ng 1,000 taon. Kaya dyan, wala na po talagang second chance dyan, mga kapatid. Kasi kung sabihin mong may second chance pa yan, magaganap yan sa pagtitipon na yan sa mga maliligtas pagkatapos na yan ng 1,000 taon, para sila po ay haharap na doon sa final judgment. Diyan na po magaganap yung pagbubukod-bukod, na kung saan yung mga kambing ilalagay sa kaliwa at yung mga maliligtas o tupa ay ilalagay naman sa kanan. Yan ay magaganap pagkatapos ng 1,000 taon, mga kaibigan. Hindi po yung pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Kasi yung pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, hindi yun po yung tinatawag na final judgment o katapusan ng mundo. Babalik lang ang Panginoong Jesucristo at magpapakita lang kung saan doon sa mga kanyang bubuhayin na magbuli mula sa mga patay, nakasama niya maghari sa 1,000 taon. Sa puntong ito, mga kaibigan at mga kababayan, tinitindigan ni Esel na yung 1,000 taon ay parating pa. Sa mga kwento niya, kaibigan, mali na. Sumusunod na lang din siya sa sinasabi ni Eli Soriano ng MCGI na dadating yung 1,000 taon. Mga kababayan, etong statement ni Esel ay magkakalaban pa. Iba-iba pa rin, magkakalaban talaga yung kanyang sinasabi, mga kababayan. Diyan natin napapatunayan na itong si Esel ay hindi niya master yung sinasabi niya, kundi mga narinig lang niya. Ngayon hindi niya kayang pagdudugtungin o ikwento ng diretsyo dahil hindi naman kanya yung kwento. Hiram lang niya o kinopya lang niya sa ibang mga ngaral. Kaya pagka iyan ang pakinggan mo, yung statement ni Esel ay magkakaiba, halatang tagpi-tagpi. Tandaan po natin yan, mga kababayan. Yan ang nangyayari sa taong kumokopya lang ng aral. Hindi na lang siya sana umanib na lang at sumunod. Ngayon magtuturo siya ng tagpi-tagpi na galing sa Eli Soriano na iyan. Ituloy po natin ang video, mga kaibigan.
ito hindi pa makikita ng lahat. Gaya ng mga namatay na nasa libingan pa, na hindi naman bubuhay na maguli, natural. Mga kababayan, hindi po nila makita ang Panginoong Jesucristo, no? Pero makakita lang yung bubuhay na maguli sa mga patay, at saka yung mga buhay na madadatnan niya, mga kababayan. At hindi, totoo yung sinabi ni kapatid Nelly na hindi naman lahat, pero mamaya natin bibigyan niya. Idea na mayroong second chance. Manapa, binapagin ko dito yung katapusan, pagbubukod ng mabuti at masama. Wala pong pahiwatig dito na may pangalawang pagbubukod ng mabuti at masama. Isang bisis. Kasi doon po magaganap yan pagkatapos ng 1,000 taon. Natapos na yung second chance na sinasabi ng kapatid na Eli. Yan, mga kababayan, tama yung talata, pero iba yung panahon na pinaglagyan nila yung talata. Tuloy na. Mga kababayan at mga kaibigan, sa aking tindig ay mali rin si Brother Eli Soriano sa kanyang sinasabi na second chance. Wala po yung second chance na yan, mga kaibigan. Mali po si Soriano sa sinasabi niyang bibigyan daw ng second chance ang mga nabubuhay. Bakit ko sinasabi yan, mga kaibigan? Pag dumating ang Kristo ng Diyos dito sa lupa, na hindi naman po talaga dadating, kasi nakasulat sa Biblia, mga kababayan, na sa alapaap siya, hindi siya lalanding, hindi siya lalapag. Nakalagay po yan sa Biblia, pero ilalagay po natin ang paliwanag natin dyan sa ibang video clip. Sa totoo lang, napansin po natin ang pinag-uusapan ng tatlong mangangaral na yan ngayon ay tungkol sa pagbaba ng Panginoon Jesucristo dito sa lupa. Ang Eli Soriano na iyan ay nagsasabing bababa at maghahari dito sa lupa. Subalit, ang nakasulat po sa Biblia ay nasa alapaap ang Panginoon Jesucristo. Never siyang lumanding, hindi siya bumaba, hindi siya tumapak sa lupa. Nakuha po ninyo yung punto ko? Nakasulat po sa Biblia, hindi siya tumapak sa lupa. So ngayon, mali na kaagad ang Soriano dyan, mali na kaagad ang SDA dyan, mali na kaagad ang SLTV dyan. So ituloy po natin panoorin yung video nila na kanilang pinag-aagawan, pinagdidibatihan na nila yung bagay na 1,000 taon na yan na wala namang dadating dito sa lupa na yan. Tapos na po yan, mga kaibigan. Ngayon, ang nakasulat sa Biblia po, ang Panginoon Jesucristo, iba yung pagdating niya na 1,000 na sinasabi, kasi pagka nag-aagawan ay nasa alapaap ang Panginoon Jesucristo. So mga kaibigan, ituloy po natin yung tindig ni Esel po na nakikisakay na lang siya sa aral. Halatang hindi siya kinasihan ng Diyos, kundi kumopya lang siya. Sa amin naman, dito sa Church of God, Born Again Christians, ay mayroon kaming tinitindigan na kontra sa tatlong religion na yan, mga kaibigan. Ituloy po natin ang video, panoorin natin at himayin natin hanggang sa dulo upang maintindihan natin kung alin po ang tama, kung alin po ang susundin natin, mga kaibigan. Isang iiwala yung mabuti at masama. Kaya kung ating pong siguro atin ding alamin at sasagutin ko na si Brother Jesse, atin pong alamin sa Biblia, kailan ba magsisimula ang 1,000 taon? Yan ang ating titingnan dito ngayon. Kailan ba ito magsisimula? Para makita natin at malinaw na makita natin yung flow, yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Kakasunod-sunod daw. Buksan muna natin yung Apokalipsis 20, talatang 1 hanggang 3. Sabi ay ganito, at nakita ko isang anghel na nananaog mula
sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. At siya'y binulod sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa, hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangan siya'y pawalang kaunting panahon. So, yun yung sinasabi niya na meron pang kaunting panahon bago yung pag-unaw ng mundo. Doon mayroong konting tama kasi tayo naman naniniwala na after 1,000 years, doon pa magyayari yung pag-unaw talaga ng mundo. Pero ang hindi natin pinapaniwalaan dito ay yung grace period or second chance during 1,000 years. Kung mapapansin po ninyo dito sa mga talata, ang Diablo ay nakagapos sa 1,000 taon. So kung mayroong second chance yung mga makasalanan na inabutang buhay, sa dito, sandali muna mga kaibigan. Bakit kasi ibubulig si Satanas? Yun ang tanong. Kung bakit sinasabi ng kapatid na Eli na meron pong second chance, mga kababayan? Kasi, may mga bansa na hindi kumikilala sa Panginoon. Gaya na lamang po dyan po sa Budista, sa mga Budista. Hindi kasi sila naniniwala sa Panginoon eh. Ngayon, yung mga yon hindi po sila napakinggan, hindi po nila napakinggan yung salita ng Diyos ng buo. Kasi hindi naman nila pinapakinggan yan at hindi naman nila binabasa. Yun yung sinasabi ni kapatid Nelly na magkakaroon ng tsansa na makarinig din. Pero kung ngayon mo sasabihin yan, baka pugutan ka ng ulo o di kaya papatayin ka dyan. Kaya nga kailangan maghari ang Panginoong Jesucristo para walang makasagabal, walang makapagpipigil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pero kung bakit kailangan ibulid si Satanas sa 1,000 taon, dito po kasi sa banal na kasulatan, basahin ko po, no? At siya'y ibinulid sa kalaliman si Satanas at sinarahan at tinatakan ito. Saan? Sa ibabaw niya. Bakit? Upang wag nang magdaya sa mga bansa. Ibig sabihin, meron pa mga tao. Kasi may mga bansa pa eh. Kung bakit ibubulit si Satanas, ikukulong para wag magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. And then pagkatapos ng 1,000 taon, ay ito'y kailangan siya'y pakawalang kaunting panahon. Yan ang dahilan kung bakit ibubulit. Pero pakinggan natin kung ano po yung katwiran ni Brother Johnson dito. 1,000 taon, lalabas niyan pangangaral at walang chance si Satanas makadaya doon sa mga makasalanan na yun. Di may posibilidad lahat yung maligtas. Walang Diablo sa panahong iyon. Kaya doon medyo magdududa na tayo. Ang isang magpapasinungaling sa kanyang aral na walang second chance ay yung kung sinasabi po dito na si Satanas ay iginapos at ibinulit sa kalaliman, may susi ng kalaliman at nakatanigala yung kanyang kamay. Kasi kung pag-aralan po natin yung kalaliman, kung saan siya itatapon, ay yan po ay binabanggit sa atin sa Genesis, Kapitulo 1, kung anong lugar po yan. So sabi po dito, para makita natin anong lugar yan, at ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasaibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig. Sa panahon ito, binabanggit dyan, ang lupa wala pang anyo, wala pang ayos. So ito yung kinatukoy na kalaliman or abusos. Same din yung word na ginamit doon sa pagtatapunan kay Satanas. Sa madaling salita, sa loob ng 1,000 taon, ang Diablo ay nandito sa mundo. Yun. Dali.
Ha? So sasala doon sa sinasabi. Bakit mali mga kababayan? Ang kanyang batayan doon po sa Genesis chapter 1 verse 2 na kung saan ang mundo raw, anong nilalang ng Diyos kasi ang mundo, sabi sa Genesis, walang anyo. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Kaya walang anyo kasi hindi pa na-form. Kaya tama, kalaliman ang tawag. Kasi walang anyo wala ka pang makitang anyo eh. So ganun ang pagka-describe dyan. Pero ang mundo ngayon kung saan ibubulit si Satanas sa kalaliman, kung saan yung lugar na wala ding anyo. Ang mundo ngayon meron na eh. May anyo na eh. Napakaganda nga ang mundo ngayon eh. O hindi dito sa mundo na ibabaw, kasi dito sa ibabaw ng mundo mga kababayan ay mayroon na pong anyo kung saan ibubulot si Satanas sa kalaliman na ang kahalintulad nun ayon sa mga SDA ay doon sa lugar na kadiliman na walang anyo. Ganon ang itsura ayon sa kanila sa kalaliman. Hindi dito sa ibabaw ng lupa, kasi ang ibabaw ng lupa may anyo. Napakaganda nga eh mga kababayan. Kaya hindi po dito sa ibabaw ng lupa ibubulit si Satanas ayon sa kanila, dito kasi sa ibabaw ng mundo. Pero kung susundan natin yung kanilang argumento at katwira na dito sa mundo ibubulit si Satanas, paano ito, Brother Johnson, mga taga SDA? Paano ito sinabi sa Revelation chapter 20 sa verse 3 na at siya'y ibubulit sa kalaliman, kung saan yung lugar na walang anyo at walang tao, at sinarahan o di malalim at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa. So hindi dito sa ibabaw ng mundo, kasi dito may mga bansa pa. Hindi pa naman kasi magugunaw ang mundo pagbalik ng Panginoong Jesucristo di may mga bansa pa kung saan ibinugulit si Satanas. Hindi dito sa ibabaw ng lupa na may mga bansa, doon sa kalaliman na kung saan walang tao, nag-iisa siya. Di ba mga kababayan? Ay tuloy natin yung katwiran niya. Mga kaibigan at mga kababayan, etong si Esel ay dinidiskusyon niya ang tindig ng mga SDA na kumokontra sa video ni Brother Eli Soriano, mga kaibigan. Ito naman ngayon ay kinokontra niya yung tindig ng mga SDA, samantalang etong mga SDA na ito ay mga buhay pa. Mas mabuti sana sa kanya na wag na lang siyang magngangaw-ngaw, kundi dalhin niya yung video na yan, hamunin niya yung mga buhay na mga ngaral na yan at tindigan niya, patunayan niyang siya ay tama. Sa akin naman mga kaibigan, dahil ginamit ko na rin ang video na yan, lahat ng mga buhay na mga ngaral na yan, hinahamon ko sila. Pamalian nila ang sinasabi ko. Pagka nanalo sila, tatahimik ako. Hindi ko ipagpapatuloy ang mga sinasabi kong ito. Mga kaibigan, pati yan si SLTV na yan, hinahamon ko na yung debatihan. Total, hindi na mahirap makipagdebate ngayon mga kababayan. Gamit-gamit na natin ngayon ang YouTube, gamit-gamit na natin ngayon ang mga cellphone. Pwede nang magdebate ng live. Kaya ngayon, hindi na mahirap na magkita o magtagpo ang dalawang magkatunggali tungkol sa pananampalataya mga kaibigan. Sa bidyong ito, inaanyayahan ko lahat sila dahil sinasabi ko sa kanila, mali sila. Ito naman si SLTV, ang masasabi ko sa iyo kaibigan, huwag puro ngaw-ngaw. Humarap ka sa kanila, lahat ng mainaatake mo, kapag buhay pa sila, kadibati mo sila. Patunayan mong tama ang mga sinasalita mo dyan.
Dahil kung hindi mo mapapatunayan, anong kahalintulad mo? Para ka lang pompyang, puro para kang latang walang laman. Kaibigan Esel, tandaan mo ito. Ngayon at buhay pa yan si kaibigan Johnson na yan, at saka mga iba pang inaatake mo na yan. Lumaban ka, patunayan mong ikaw ang pinakamagaling, patunayan mong ikaw ang tama. Dahil kung tama ka, hindi ka matatakot na dumepensa, kaibigan. Hindi ka matatakot na paulit-ulit ka sa kanilang ipakilala mo ang tama. Kung talagang magaling ka at talagang tama ang aral ninyo ni Soriano, tindigan mo. Kasi ako nandito, sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, galing ako sa MCGI, pero nakita ko ang mga maling turo ng Soriano na iyan. Nung makita ko ang mga maling turo niya, ano ang gagawin ko? Hindi ko ba sasabihin ang tama? Sasabihin ko ang tama, mga kaibigan. Pamamalian ko siya. Ngayon, hinahamon ko kahit sino man dyan sa MCGI na yan, tumindig sila, depensahan nila ang kanilang religion, at ako naman ay titindig. Sasabihin kong mali ang kanilang mga aral, although hindi naman lahat mali. Kaso nga lang, napakaraming mga maling itinuturo ng Soriano na yan. Mga kaibigan, ituloy po natin ang video. Na may second chance, kasi kung nandito si Satanas, lalabas niya, makakapandaya siya. Yung tanikala na sinasabing nakagapo sa kanya ay tinatawag ito sa practice nila chain of circumstances. Ibig sabihin, ito ay tanikala ng pangyayari dahil sa loob ng 1,000 taon, ang mga masama na aabutan ay ito ang mangyayari po sa kanila. Basahin po natin yung sinasabi po sa atin. Kung alin po, kung nasan po ang mga masasama sa loob ng pagdating ng ating Panginoon. Dito sa 6:15 ng Apokalipsis, at ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang mga bawat alipin, at ang bawat lulaya, ay nagsipagtago sa mga yungib, at sa mga bato, at sa mga bundok. So, yan ang mangyayari sa pagdating ng Panginoon sa masasama. Sa madaling salita, ito po ay mamamatay. Sila po ay magpapaguho doon sa bato. Kaya kung pag-aralan natin ibang libro sa Biblia, aklat, matinding lindol at distraction ang lupa sa pagdating ng ating Panginoon. Pagaman na tama na hindi pa ito gunaw talaga sa wakas, pero walang buhay na tao na matitira sa pagdating ng ating Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng talata. Sige, Brother Jeffsy. Tama yung Brother Johnson, mga kapatid, mga kaibigan, mga gilo namin sa kasubaybay. Since nakapagkaray po yung nakinig ng programa ng ating kapatid kaninang madaling araw, pinahinggan ko po yung isa niyang mahabang video. Kapag medyo hindi po kayo pamilyar sa chronology ng eschatology ng Biblia sa huling panahon, talagang medyo mag-aalanganin nga kayo. Tignan niyo po, pakinggan niyo po ang kanyang sagot kung sa kanyang programa. Ang kanyang ina-against po doon, unang-una, Brother Johnson, yung tanong doon ng isang babae doon sa mahabang video tungkol doon sa 2 Pedro 3:10 hanggang 12 na may kinalaman doon sa pagkunaw ng langit at lupa. Tapos sabi niya, alam niyo po, yung paniniwalang yan ay paniniwala po yan ng mga born again. Mali po yung paniniwalang yan. Nagtuturo sila ng hindi tama. Kaya sabi niya, ito po yung sinasabi ng Biblia, ito po yung tama. Kaya yun yung sagot niya na sabi niya, yung word for the grace period, mapasok yan doon sa mga dalawa niyang video na pinalabas. Tingnan niyo mga Brother Johnson, mga Brother Jeff. Tingnan niyo po analyze po natin ang chronology ng Biblia, yung mga binabanggit po sa Biblia. Kung ano po ang
bang paglaging sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa tinatawag na judgment o na tinatawag na pagkabuhay na maguli, yung paghatol niya, kung may kasama bang grace period na binabanggit dito? Dito po sa aklat ng Juan, ang kapitulo ay 5. Ang talata ay 27 hanggang 29. Meron pong binabanggit na ganito. At binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol. Paghatol po ito ng ating Panginoon. Sapagkat siya'y anak ng tao. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga nagsisigawa ng mabuti at sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Dito po, may binanggit bang grace period? Ang meron dito, paghatol. Yung mga mabubuti, makakarinig ng kanyang tinig. Yeah. So, dito po sabi niya, mayroon bang nakalagay na grace period dyan? Yan. Wala. Wala nakalagay na grace period dyan. Kasi yan, magaganap yan pagkatapos ng 1,000 taon, mga kapatid. Itong pangyayaring ito, pagkatapos ng 1,000 taon, si Kristo, alam nyo mga kapatid, si Kristo po ang mahahatol. No? And pagkatapos na mahatulan ng Panginoong Jesucristo lahat ng mga tao, isusuko niya ito sa kanyang Ama para ang Ama sa final judgment. Dito po kasi mga kababayan, bago po humarap ang mga tao doon po sa white throne judgment na tinatawag na final judgment, mga kapatid, si Kristo bababa. Pero ito pagkatapos ng 1,000 taon. Hindi ito yung magaganap doon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Ito pagkatapos ng 1,000 taon. Kaya sabi dito, huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan, lahat na nasa libingan, hindi sinabi lahat na mabuti na nasa libingan ay magsilabas. Walang ganon. Kundi ang sinasabi dito, dalawa, ang masama't mabuti. Sabi niya, huwag ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng mga nasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Sino? Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. Ano ba? At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. So dito magkasabay yung dalawa, masama at mabuti. Ito yung tinatawag na ikalawang pagkabuhay na maguli. Kasi may nauna na. May naunang pagkabuhay na maguli na kung saan ang mabubuhay lang doon ay yung mga namatay kay Kristo lang. Kaya doon po sa ikalawang pagkabuhay na maguli, marami pong mabubuhay din doon na hindi po nabuhay doon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Kasi mga kababayan, ang bubuhayin lang doon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 ay ang namatay kay Kristo lang. Yung hindi namatay kay Kristo na maliligtas ay hindi pa po sila mabubuhay that time. Kaya sa ikalawang pagkabuhay, maraming mabubuhay din na mabuti na kasama yung mga hindi maliligtas na masama. Ano katunayan mga kababayan? Ang pagkaalam kasi ng mga SDA siguro at ang mga ibang born again, pagbalik ng Panginoong Jesucristo, lahat na maliligtas, lahat na pupunta sa langit, mabubuhay na, at ang maiiwan lang yung mga masasama. Mali! Kasi ang lakas ng loob ni Esel na magsabi ng mali. Mga kababayan, si Esel na yan ay
nakarinig lang, natuto sa mga aral ni Soriano. Pagkatapos ngayon, siya naman ang nagsasabi ng mali. Sino nga maniniwala sa kanya? Si Soriano nga, hindi niya napaniwala ang kalahati ng bilang ng Pilipino. Tingnan natin mga kaibigan. Kung si Soriano ay tama lahat, at yung mga magagaling na mga ngaral naman ay napaniwala sana niya, ang mangyayari sana, marami sana, kalahati ng Pilipino nahatak na sana niya. Mga kababayan, ito, hinahamon ko naman si Esel ngayon. Total, siya ang nag-upload nitong ginagamit kong video. Ngayon, ikaw Esel, kung maliit man ang grupo ko at malaki ang grupo mo, tiyak yun, makikita ninyo at maririnig ninyo ang statements ko para sa iyo. Kaibigan Esel, dalhin natin ang video na ito, gamitin natin, pagdebatehan natin to. Hinahamon kita, kung naduduwag ako, na sinasabi mong naduduwag ako, hinahamon kita sa loob mismo ng channel mo para ikaw ay may control. Ngayon, kung ikaw naman ang hindi duwag, may channel na rin ako kaibigan na magagamit para sa live talakayan. Kaibigan Esel, ito ang mensahe ko sa iyo kaibigan. Hindi yung sinasabi mo na lang mali sila at hindi ka naman lumalaban ng debate. Paano mo napatunayang mali sila kaibigan kung hindi mo naman sila nakadebate? Ngayon kaibigan, titindig ako na mali kayong tatlo dyan. Debate tayo. Sa channel mo o sa channel ko, payag ako. Tuloy po natin ang video kaibigan. Ang bubuhayin lang doon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, yung namatay lang kay Kristo, mga kapatid at mga kababayan, tandaan nyo po yan. Yung sumasampalataya lang sa ating Panginoong Jesucristo at yung namatay sa ating Panginoong Jesucristo, gaya ng mga apostol, sila lang yung mga bubuhay na maguli, mga kapatid. Hindi po kasali yung hindi po namatay kay Kristo. Pero may maliligtas na hindi naman po namatay kay Kristo. Sino po yon, mga kapatid? Sino po sila? Alam nyo, yung mga fetus, hindi kasi sila namatay kay Kristo. Namatay sila sa kawalang hiyaan ng mga doktor na nag-abort at yung mga magulang na nagpa-abort. At yung mga magulang na yung mga babae na nakipagtalik sa lalaki at nung nabuntis ayaw niyang matiklo ng asawa niya o yung mga tao, pinapatay. Hindi po sila namatay kay Kristo, pero namatay sila dahil sa kawalang hiyaan ng mga magulang. Sila ay hindi pa mabubuhay na maguli pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi napakalinaw po yung 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 na ang bubuhayin lang, mga kapatid, ay yung namatay kay Kristo. Gaya ng mga apostol, yung mga martir ni Jesus, at yung mga naiiwan datdan na buhay pa na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sila yung mga makakasama niya sa pag-aari ng 1,000 taon. Pansinin po natin mga kaibigan at mga kababayan, paulit-ulit niyang sinasabi na pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo ay makakasama niya yung kanyang mga bubuhayin at maghahari sila ng 1,000 taon. Mga kaibigan, hindi po mangyayari yan mga kaibigan, sapagkat kung ang bubuhayin niya ay mga namatay kay Kristo na sinasabi, nakasulat sa Biblia, sinong maniniwala ngayon na yung bubuhayin ng ating Panginoon Jesucristo na tao ay mabubuhay ng 1,000 taon na kasama niya? Wala pong maniniwala niyan kasi wala pong taong nabuhay ng mahigit 1,000 taon. Wala po. Ngayon, kung mapatunayan niya na pagkabuhay ng mga taong bubuhayin ng Panginoon Jesucristo ay mabubuhay sila ng mahigit 1,000 taon, kung mapatunayan niya
Ha, kaibigan, hinahamon ko siya ng debate na kung hindi naman niya mapatunayan lahat lahat tayong makakakita na hindi niya mapatunayan ay magsasabing bulaan si Esel. Ituloy po natin ang video, mga kaibigan. Pero itong mga SDA, mga kababayan, ay pinaghalo yung 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 at saka itong John chapter 5 verse 28. Na ito namang John chapter 5 verse 28, magaganap ito pagkatapos ng 1,000 taon. Ito yung pangalawang pagkabuhay na maguli na sinasabi sa Revelation chapter 20 verse 5. Na pagkatapos ng 1,000 taon na at ang mga iba ay hindi na nga buhay hanggang sa maganap ng 1,000 taon. Ito po mangyayari ito pagkalipas ng 1,000 taon. Tuloy natin yung katwiran ng mga SDA. Babangon doon sa libingan. Yung isa naman, babangon sa libingan sa paghatol. So dalawa lang. Isang matuwid na babangon dahil makakarinig ng kanyang tinig at ang isang makakarinig ng kanyang tinig dahil sa paghatol. Wala pong binabanggit na grace period dito, Brother Johnson. Magandang yan, Brother Gypsy. Final judgment Bantayan na lang natin para malinaw natin masundan. Maganda yung binanggit ni Brother Gypsy. Kaya lang dito sa verse 29 ay parang sabay na mangyayari. Kaya sabi natin chronology ng Biblia. Hindi yung chronology ng isang talata. Tama. Kukuha tayo ng talatang susuhay kung yung bang dalawang yun sabay o hindi. Kaya nga, kung ating tingnan muna, ano ba ang chronology ng tinatawag na second coming ng ating Panginoon? Kasi yung pagkabuhay na maguli, binabanggit po yun sa Biblia. Isang pagkabuhay na maguli sa buhay, unang pagkabuhay na tinatawag, at yung isa, pagkabuhay na maguli sa paghatol. Yan, kaya aalamin natin sa ibang talata. Sa ibang talata, chronology po ito. Tinatawag. Ang punto lang ni Brother Gypsy doon, mga taga-suwebe, mga kapatid, ay tinignan niya dito na walang second chance. Yes, walang second chance. Dalawa lang. Pagkabuhay na maguli sa buhay at sa paghatol. At kung tama yung sinasabi po niya na ang aabot ng buhay na masama ay may second chance, paano naman dito yung may mabubuhay din eh? Oo. May mabubuhay na masama. Yes. Kaya dapat alam natin kailan mabubuhay yung masama at kailan mabubuhay yung mabuti. Yes. Kasi dito, sinama rin lang ito ni Juan. Binanggit lang niya na after ng kamatayan, mabuti o masama, parehong mabubuhay. Yes. Pero ang tanong, sa ibang talata ng Biblia, magkasabay ba ito o merong mauuna? May mauuna, Brother Johnson. Kaya kanina sabi natin, ang dalawang salita, ang salitang yun ay pinakikita po ng Biblia na si Kristo ang hahatol. Kaya siya ang hahatol sapagkat siya ang anak ng tao. Ngayon, pinakita yung dalawang klase ng hahatulan. Ang isa mabubuhay para sa buhay, ang isa mabubuhay para sa tinatawag na paghatol. So, dalawa yun. Tingnan natin yung una. Ano bang mauuna? Sabay ba ito o mayroong mauuna? Ayan. Tingnan po natin. Sa unang Ayan, so pansinin po natin mga kaibigan ito as dapat wag po natin makalimutan. Pagbalik ng Panginoong Jesucristo para bubuhayin na maguli ang mga kasama niyang maghatol, hindi pa hatulan yon. Kaya nga bubuhayin niya muna ang mga namatay sa kanya kasama niya maghatol. Anong katunayan dyan, mga kababayan? Ay basahin natin dito po sa Apokalipsis Kapitulo 20 versikulo 4 na pagkatapos na si Satanas ay maibulid sa kalaliman at sasarahan at tatatakan ito sa ibabaw ng kanyang bilangguan at upang wag siyang magdaya sa mga bansa. Bakit ikukulong para hindi makapagdaya sa mga bansa? Kasi mayroon pong magaganap na paghahari ni Kristo ng 1,000 taon. Anong gagawin yung mga kasama niya maghari sa 1,000 taon?
Sa verse 4, at nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Anong gagawin yung mga nagsisiluklok sa mga upuan? Sila'y pinagkalooban ng paghatol. So, yung mabubuhay na magbuli mula sa mga patay na kasama ni Kristo, mag-aari, ay mayroon po silang hahatulan. Hindi pa ito yung tinatawag na final judgment, mga kababayan. Kaya yung John chapter 5 verse 28 hanggang 29, yun ay paghatol na yon. Ibig sabihin, yun na po ay magaganap pagkatapos ng 1,000 taon. Kasi si Kristo na po ang hahatol. At pagkatapos niyang mahatulan, ibibigay ito sa kanyang Ama. Na yun po yung mababasa natin doon po sa unang Korinto kapitulo 15 sa versikulo 24 na ganito ang mababasa. Kung magkagayoy darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos o yung sa kanya Ama, sa makatuwid bagay sa Ama, pagkalilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Yan po yung 1,000 taon, mga kapatid, no? Dito, pagkatapos ng 1,000 taon, ibibigay na niya yung kanyang kaharian na naganap dito sa ibabaw ng lupa sa kanyang Ama. Pagka nalipol na niya at nahatulan na niya, ngayon, ibibigay niya sa sa kanyang Ama yung huling paghatol, para ang Diyos po mismo ang hahatol sa white throne. Kaibigang Esel, mali na ang dinadaldal mo, kaibigan. Yang katatapos lang na segment ng inyong mga pananalita ay nawala na doon yung pakakawalan kaunting panahon si Satanas. Anong mga sinasabi mo na yan, mga kaibigan? Kalokohan mo. Kasinungalingan mo na yan, kaibigan. Missing na yung pinakawalan ng kaunting panahon si Satanas. Nawala na. Nasaan ang galing mo ngayon, SLTV? Napaghahalata ka na, na manluloko ka na sa mga aral. Ngayon, hinahamon kita, kaibigan. Pareho tayong mag-aaral. Hindi ako magaling. Alamin lang natin ang katotohanan sa pamamagitan ng pagdedebate natin. Nasaan sa mga sinabi mo, kaibigan, ang pakakawalan ng kaunting panahon si Satanas? Kaya ikaw, tingin mo sa sarili mo, Esel, napakagaling mo na. Hinahamon kita, kaibigan. Bigyan mo lang ako ng mensahe. Papasukin mo ako sa channel mo. Mag-open ka ng gusto mong topic at pagdebatihan natin yan, kaibigan. Huwag mong ipilit yung mga maling aral na natutunan mo kay Eli Soriano, ipipilit mo sa buong daigdig, kaibigan. Pupugnawin din ng Diyos yung mga aral na yan. Basta't may tumututol sa'yo, dapat pag-aralan mong mabuti. Ako, kaibigan, tutulan mo. Hinahamon kita ng debate. Mga kaibigan, ituloy natin ang video. Judgment. Thessalonica, binasa din po ito ng ating kapatid nung nagpaliwanag na ito, Brother Jem. Sa unang Thessalonica, ang kapitulo ay 4, ang talata ay simula po sa 16, kasi 17 po siya nagsimula Tama ba? 16. Sa 16 na simulan. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pagkakatawa
harap ng Diyos. At mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay. Ayun, di ba? May maliwanag na. Kanina, may mabubuhay sa buhay at pero mabubuhay para sa paghatol. So dito maliwanag sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, Brother Johnson, sa kanyang isang sigaw sa pagkakag ng Diyos, ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay. So meron ng term na ginamit, unang mga bubuhay. At doon sa pinaghanguan natin ng salitang 1,000 taon, kung babalikan, binanggit din yun, Brother Gypsy. Basahin po natin yung 5 at 6. Tapos babalikan natin mamaya yung Tesalonica ulit. Para makuha lang natin na may binabanggit na unang pagkabuhay. Yes. At sabi po dito, kailan ang unang pagkabuhay? Sabi po doon sa binasa ay pagdating ng Panginoon. At sabi naman dito sa Apocalypse 20, talatang 5 at 6, at ang iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. So doon malinaw kanina na ang namatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Ang unang pagkabuhay pala na maguli. Yan. Tama mga kaibigan. Ang unang bubuhayin ni Kristo ay yung namatay kay Kristo. Hindi kasali doon yung mga fetus. Pero yung mga fetus, naniniwala tayo, maliligtas din sila. Maliban lang kung hindi po kayo naniniwala na maligtas po sila. Pero pagbalik ng Panginoong Jesucristo, hindi pa sila mabubuhay kasi napakalinaw naman yung talata. Ang bubuhayin lang ay yung namatay kay Kristo. At kung ano yung namatay sa kanila, sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Kristo ay yung laman. So mabubuhay sila sa laman, na kung saan ay may balik po sa kanila yung kanilang laman. Kasi yun po yung namatay. Kaya tayo po naniniwala na hindi po kasali mga bata na mabubuhay pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi ang nakalagay lang naman kasi sa talata ay ang namatay kay Kristo lang ang bubuhayin. At kung sino-sino po sila, maliwanag po dito sa Apocalypse chapter 20 sa verse 4 na ganito, at nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisilukluk sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol, yung bubuhay na maguli, no? Sino-sino sila? At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo. Sila yung namatay kay Kristo, no? Dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos, namatay po sila, no? Dahil sa patotoo nila kay Kristo. At ang mga hindi sumamba sa hayop, pati yung mga hindi nagsisamba sa hayop, o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay. Bakit? At nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So sila lamang po yung mabubuhay, mga kababayan. Maraming maliligtas pa pero hindi mabuhay pagbalik ng Panginoong Jesucristo kasi hindi naman po sila namatay dahil kay Kristo. Kaibigang Esel, mali na yung mga pinagsasabi mo. Ginamit mo pa ang Apokalipsis 24. Ito kaibigan, hinahamon kita ng debatihan tungkol sa talata na iyan. Dahil sa sinasabi kong mali ang sinasabi mo, tindigan mo, patunayan mong tama ka. I-upload ko ang video na ito, na kapag ito ay mapanood mo, hihintayin ko kung hindi ka naduduwag, kaibigan. Bakit sila namatay? Ulitin ko yung mga fetus, bakit sila namatay? Hindi dahil kay Kristo, kundi dahil sa kawalang hiyaan ng mga magulang, ng mga GRO, ng mga doktor na walang puso. Namatay po yung mga fetus na yon. Hindi namatay kay Kristo, pero maliligtas sila. Pero sakalang sila mabubuhay pag katapos ng 1,000 taon at haharap na po ang tao sa paghatol, no?
So, malinaw po na dalawa pagkabuhay. Kasi sa verse 5, ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay. Pero hindi lahat ito masama yung natira. Hindi. Ang lahat ng mga natira sa Libyan, hindi lahat ay mga masama. May mga mabuti pa ron, mga kapatid. Ulitin ko. Yung mga bata na walang kamuwang-muwang, hindi pa nila alam kung ano po ang ibig sabihin ng pananampalataya. Hindi nga nila alam kung sino po yung sinasabing Kristo, kung ano pa ang ibig sabihin ng pananampalataya kay Kristo. Wala silang alam. Kasi mga bata pa sila, inosente, mga kababayan. Pero naniniwala tayo na sila po ay maligtas, pero hindi pa sila mabubuhay sa unang pagkabuhay kasi hindi naman po sila makakasama sa 1,000 taon na paghahari. Ang bubuhayin lang naman ni Kristo dyan, yung mga maghaharing kasama niya Hindi naman lahat mga kapatid. Narinig po natin mga kaibigan na hindi daw lahat bubuhayin, kundi ang bubuhayin lang daw ay ang mga makakasama ng Panginoon Jesucristo na maghahari. Pansinin po ninyo, ang sinasabi ko mga kaibigan ay hindi mangyayari yon sapagkat kung mayroong bubuhayin man ang Panginoon na maghahari, kasama niyang maghahatol, kasi nakasulat po yan na binigyan sila ng karapatang humatol. Saan sila hahatol mga kaibigan? Dito po ba sa lupa? Mali po si Esel, mali po si Soriano. Maliwanag po ang aking sinasabi. Kaya ngayon, buhay pa yan si Esel na yan. Dapat lumaban sa debate tungkol sa mga bagay na ito. Dahil kung puro ngaw-ngaw lang siya ng ngaw-ngaw, wala naman siyang makakadebate. Hindi niya mapapatunayan na tama si Eli Soriano at tama siya. Ang mangyayari niyan mga kababayan ay sila yung tunay na bulaan mga ngaral. Tuloy po natin ang video mga kaibigan. Tuloy natin. Ay sa pagdating ng ating Panginoon. Ngayon, ang ikalawang pagkabuhay na maguli ay halos ay binagkita dito sa dito na yung mensahe dito sa talatang 6. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito ay walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Kundi sila ay magiging saserdote ng Diyos at ni Kristo at makakahari kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So ang unang pagkabuhay ay pagdating ng ating Panginoon. After ng 1,000 taon ay mayroon pong iba na hindi ka pa nabubuhay. Sabi niya sa talata, ito Brother Joseph ko. So kung ang unang pagkabuhay ay mapalad, naturalmente, yung ikalawang pagkabuhay, hindi na yun mapalad. Kasama na siya doon sa binanggit sa Juan kanina, na yun na yung masama. Kasi ang unang pagmabubuhay, mga matuwid. So yung hindi tama yung sinasabi ko na yung aabuting buhay ng Panginoon. So ayon sa kanilang pananalita mga kaibigan, hindi man sinabi na direkta, pero ayon sa aking pagkaunawa sa kanilang sinasabi, pagbalik ng Panginoon Jesucristo, lahat ng maliligtas ay mabubuhay na. Yun po yung kanilang katwiran, yun po yung kanilang ibig sabihin, yung kanilang sinasabi, no? At yung mga hindi mabuhay na maguli sa pagbalik ng Panginoon Jesucristo, lahat na yon masasama na. Ganun po yung kanilang pagpapahiwatig. So, yung mga masama, hindi pa mabubuhay. Lahat na yung mga hindi mabubuhay, masama na lahat. At yung mabubuhay lang, pagbalik ni Kristo, lahat na maliligtas. Kinakalaban nyo na ang Biblia kung ganon. Bakit? Kasi napakalinaw naman po na ang mabubuhay lang pagbalik ng Panginoong Jesucristo ay yung mga kasama niyang maghari lang ng 1,000 taon. Hindi kasama yung mga hindi namatay kay Kristo. Tulad ni magbigay ako tulad yung si Abel.
si Enoch, si Abraham, o kung sino-sino pa, mga kapatid. Yung mga tao gaya ng mga inosente sa salita ng Diyos na mga bata, hindi sila mabubuhay dahil hindi namatay kay Kristo, pero maliligtas sila. Sila yung kasama doon po sa makakarinig sa kanyang tinig, kaya mabubuhay sila sa pagkabuhay na maguli, at yung iba naman na masama ay mabubuhay sa paghatol. Magkasabay talaga yung dalawa doon, dalawang pagkabuhay na maguli. Pero hindi ibig sabihin lahat ng mga mabubuhay sa pagkabuhay na maguli, sa ikalawang pagkabuhay na maguli, ay puro masama na yun. Hindi. May mga mabubuti pa doon, o mayroon pong mga mabubuhay doon na hindi po masama. Sa pagdating niya, may second chance. Kasi ang sabi po doon sa binasa natin sa Revelation kanina, yung mga masasama ay magsisipagtago sa mga bundok, at ang sabi sa talatang 16, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha na nakaupo sa luklukan at sa galit ng kautero. At ang talatang 17, sapagkat dumarating ang dakilang araw ng kanilang kagalitan, at sino ang makatatayo? Yung salitang sino makakatayo, ibig sabihin ay walang mabubuhay, walang matitirang buhay. Kaya sa loob ng 1,000 taon, ang lupang ito ay tinatawag na kalaliman, kung paano sa Genesis chapter 1 verse 2, ang tawag dito ay kalaliman sapagkat walang taong buhay that time. Kaya ang mga buhay na aabutan, mamamatay lahat yun na masama. Yung masama. At yung mga buhay na aabutan ay aagawin kasama ng mga namatay na binuhay. Aakyat sa langit sa loob ng 1,000 taon ay mag-aari sila kasama ng ating Panginoon. Kaya mali at malahan po na mayroong second chance or grace period ang 1,000 years, kasi dito po nakakulong si Satanas sa panahon yun. Ito kasi statement niya, Brother Johnson. Sa binasa niya ang 1 Thessalonians 4:17. Sabi niya dito, ayun yung namatay kay Kristo. Bubuhayin yun. Tapos, yung mga buhay na natitira, kasama yung mga binuhay sa patay, aagawin, sasalubungin sa alapaap. Yung po yung rapture na sinasabi. Hindi po bababa si Kristo. Tama ko na mo sinasabi ng salata. Kundi magsasalubong doon sa alapaap, hindi siya bababa rito. Hindi pa siya papakita nun. Meron pang ibang pagpapakita sa Biblia. Yun yung statement niya. Medyo naging magulo kasi yung kanyang statement, dahil doon sa second coming, sa kanya hindi pa pala second coming, yung rapture pala sa kanila, hindi pa second coming. Alam niyo, Brother Johnson, nga siya naniniwala sa second coming kasi nandito naman daw ang Panginoon Tama naman. Ano ba kasi ang pakulugan ng SDA, mga kababayan? Pagbalik ng Panginoong Jesucristo, doon po sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 hanggang 17, lahat ba ng mga tao makikita si Kristo? Naku, hindi po. Hindi. Kasi meron pang hindi bubuhay na maguli. Natural, yung mga nasa libingan, hindi nila makikita si Kristo. Unang-una, hindi naman po siya bababa hanggang sa lapap lang siya. Hindi bababa sa lupa. Kaya, hindi talaga magpapakita, hindi makikita ng mga hindi maliligtas. Sino lang makakakita? Yung bubuhay na maguli at yung mga buhay na isasama niya, i-coat up niya sa rapture na tinatawag, yung mga i-coat up niya, kung nandun ka na sa lapaap, makikita mo na si Kristo. Pero yung mga natira dito sa lupa na hindi kinout up o renapture, makikita ba nila? Napakadali lang naman maunawaan, mga kaibigan, na talagang hindi po makita ng mga lahat ng mata. Kasi yung sinasabi ninyo na lahat ay dapat makakita, yun po yun yung final na kung saan pagkatapos ng 1,000 taon yon. Kasi lahat ng mga tao buhay na doon. Pero yung pagbabalik niya para bubuhayin niya yung mga kasama niyang maghari, kung sino lang yung mga
irarapture, i-caught up, sila lang yung makakita kasi magsasalubong na sila doon sa Alapaap eh. Kung dito ka sa lupa, makikita mo ba? Yung eroplano nga mga kababayan, kung nandun lang sa Alapaap ay hindi mo na makita eh. Sa Great White Throne daw niya yung sinasabi. Kaya na ito nakakalungkot, Brother Johnson. Pilit niyang kinakalaban yung mga tinatawag na mga dispensationalism na mga born again at mga tinatawag na ibang mga relihiyon o mga sekta na sa kanilang rapture na tinatawag. Pero yung kanyang paniniwala, kung susumahin mo, yun din ang problema. Kaya yung kung alam niyo po, hindi po nagkakaiba ang paniniwala ng ating kapatid na ito sa dispensational premillennialism. Parehas po sila ng paniniwala, kaya lang, iniba lang yun ng konti. Yung free trip na tinatawag. Free time. Kaya medyo pinaikot-ikot lang yun ng konti, pero yun din po ang punto. Meron pong grace period. Kaya sabi dito, hindi raw papakita si Kristo, Brother Johnson. Sabi niya, hindi papakita sa verse 17. Wala ka sa verse 17, sa verse 16. Di kaya sabi sa verse 16 eh. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw. Nakita niyo po, hindi daw madidinig ng mga, hindi daw makikita ng mga tao. Kasi daw ang ating mundo ay bilog. Yung iba nandoon sa norte, yung iba nandoon sa south, yung iba na sa west, sa east. So talagang hindi maririnig. Kaya pag nagkaroon ng rapture, Brother Johnson, yun lang kukunin, yun yung mga banal lang na nabubuhay, at yung mga banal na buhay na aabutan, yun ang kukunin, aagawin ko, hindi makikita ng lahat si Kristo. So rapture nga, sikreto ang tinatawag. Hindi lang sinabi yung secret, pero yung kahulugan, yun din po ang ibig sabihin nun. So hindi po biblical yun, mga kapatid. Hindi tayo sangayon sa ganon. Maingay nga, Brother Johnson, ang pagdating, di ba? Maingay. So, yun ang yung problema doon sa belief na yun. Kaya yung grace period, yan po ay hindi po belief ng Biblia, yan po ay paniniwala mismo ng gumawa ng dispensationalism theory. Kung ninyo pong uugaling, saan po galing yung paniniwala yan? Hindi po yung galing sa Kristyanismo, hindi galing sa Biblia, galing po sa kalaban ng Kristyanismo noong unang panahon. Ayan. Ang ating paliwanag doon sa millennium na yun, mga kapatid, ay sa pagdating ng ating Panginoon, mabubuhay mga matuwid at yung mga abutang buhay na matuwid ay kapwa dadali doon sa langit. At yung mga masasama, lahat yun ay mamamatay. Kaya si Satanas dito ay kasama kanyang mga kampon ay nagbisto lang nakakulong kasi walang tao dito sa lupa sa panahon yan. Ngayon doon sa sinasabing ng talata din na pagkatapos ng 1,000 taon ay pawawalan siya ng kaunting panahon, ay ito na yung pagdating after 1,000 years, pagdating ng Panginoon ay binanggit dito sa talatang 5 na ang iba sa mga patay ay hindi nangabuhay sa maganap ang 1,000 taon. So ito na yung ikalawang pagkabuhay. Hindi na yun kasama doon sa mapalad. Ang mapalad kasi yung ang makasama sa unang pagkabuhay. Paano ang mabubuhay sa panahon at pagdating sa 1,000 taon? Ito na yung mga masasama. At ito na yung sinasabi na kung maganap ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Bakit siya nagmukhang nakakalag? Kasi nabuhay na yung mga makasalanan. Kaya nagbistola siyang nakalabas na. Kaya sabi po sa talatang 8, lalabas siya upang tumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka. Yan. Sabi nila mga kapatid ay nung nabuhay na daw pagkatapos ng 1,000 taon at nabuhay na yung mga patay, lahat ng mga patay ay nabuhay na, mistulang nakalagan na si Satanas, sabi niya. Mistulang labas na si Satanas. Pero alam nyo mga kapatid, kahit usigin nating mabuti itong talata sa Revelation chapter 20, hindi talaga sa ibabaw ng lupa ibubulit si Satanas o ikukulong si Satanas, kundi sa kalaliman talaga. Bakit mga kababayan?
Kasi lalabas siya pagkatapos ng 1,000 taon na makapaghari ang Panginoong Jesucristo, si Satanas lalabas. Pansinin natin ang sinasabi ni Esel, mga kaibigan. Sinasabi na niya ngayon na si Satanas ay lalabas. Pagkatapos ng 1,000 taon, si Satanas ay lalabas. Subalit, yung nauna niyang statement kanina, mga kaibigan, missing yung paglabas ni Satanas. O anong klaseng mga ngaral si SLTV? Pansinin po ninyo, mga kababayan. Kundi ba naman, niloloko na lang niya ang mga nakikinig sa kanya. Ang kanyang maloloko, kaibigan, yung mas mahina sa kanya, kaibigan. Marami yan. Kasi magaling na yan si Esel, magaling na yan dumaldal, magaling na yan magtalata. Kaya lahat ng makikinig sa kanya ay maniniwala na lang sa kanya kahit na mali-mali ang kanyang sinasabi. Pero tayong mga nag-aaral niyan, mga kaibigan, hindi niya tayo kayang lokohin. Ngayon, SLTV, hinahamon kita ng debatihan. Kung hindi ka ba naman duwag, hahanapin mo ako at hahanapin upang tayong dalawa ay magsarguhan ng kaalaman, kaibigan. Tuloy po natin ang video. Ang sinabi dito, lalabas. Ganito po kasi, basahin po natin, mga kaibigan. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. So hindi na po sila mamamatay. Wala nang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan sa kanila. Kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo. At mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Yung mabubuhay na maguli sa unang pagkabuhay, gagawin ito ng Diyos na mga saserdote ng Diyos at ng si Kristo. Tanong, ano ba ang ibig sabihin ng saserdote? Sa ibang translation, mga kaibigan, ay gagawing mga pari. Itong bubuhay na maguli ng ating Panginoon Jesucristo. Ang saserdote po, tagapangaral. Kung babalikan po natin yung panahon ni Moises, yung mga saserdote doon, sila po yung tagapangaral. So kung gagawin nilang saserdote ang mga bubuhay na maguli o mga mangangaral, kung sa langit, sinong pangangaralan? Nabuhay nga sila Bakit? Para kasama ni Kristo mangaral. O mga saserdote. Kung mangaral sila, sinong pangangaralan? Sila rin? Ang layo naman yung logic, no? Kaya nga gagawa ng mangangaral o mga saserdote dahil may pangangaralan pa. Kung wala, at doon sa langit, sinong pangangaralan doon? Sila nga ang kasama ni Kristo mangaral o mga saserdote maghahatol tapos sa langit, sinong hahatulan? Kayo-kayo na maghahatulan. Ibig sabihin, may masama pa ba sa inyo? At magdidebatehan kayo doon. Ganun ba ang ibig sabihin? Hindi po. Ibig sabihin, gagawin ni Kristo itong mga bubuhay na maguli na mga saserdote at maghatol po sila. May paghahari, may kapamahalaan na magaganap. And then pagkatapos ng 1,000 taon dito sa verse 7, at kung maganap na ang 1,000 taon, di tapos na. Si Satanas ay kakalagan. Sabi niya, mistulang nakalagan daw. Pero dito, kakalagan sa kanyang bilangguan. Saan? Doon sa kalaliman. Bakit doon sa kalaliman? Verse 8, at lalabas
O di talaga mayroon siyang kulungan na hindi mistulang nakakulong, kundi talagang nakakulong doon sa kalaliman para lalabas. Bakit siya lalabas? O heto na naman, upang dumaya saan? Sa langit? Sa mga bansa. Anong bansa? Nasa apat na sulok ng lupa. Hindi sa langit lupa kung bakit lalabas si Satanas sa isang pagkatapos ng 1,000 taon para dumaya na naman sa mga bansa na nasa langit. Ay hindi, na nasa apat na sulok ng lupa. Ito yung tinatawag na Gog at sa Magog, upang tipunin sino? Yung mga madadaya niya, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng mga buhangin sa dagat. O eto na naman, at nagsipanhik sila, yung mga kampon ni Satanas, nagsipanhik sila sa kalaparan ng langit. Ay hindi, sa kalaparan ng lupa. Bakit? Bakit sila nagsipanhik sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal? Aba, napakalinaw naman mga kababayan kung bakit sila nagsipanhik sa kalaparan ng lupa para kubkubin yung kampamento ng mga banal. Ibig sabihin, yung kampamento ng mga banal nasa lupa, wala sa langit. Yung pag-aari ng mga banal, ibig sabihin, nasa lupa, hindi sa langit. Ang katunayan pa, at ang mga bayang iniibig, at ito ang katunayan na talaga dito sa lupa yung kampamento ng mga banal. At bumaba ang apoy mula sa langit. Yung apoy yun, yung bumaba mula sa langit. At sila'y nasupok. Sino? Si Satanas. At yung mga kasama niya na nadaya upang kubkubin yung kampamento ng mga banal. Nasupok ko sila. Saan nanggaling yung apoy? Sa langit. Kung sa langit yung bayang banal, yung pag-aari ng Panginoong Jesucristo at ang kanyang mga kasama, ay kung sa langit, di walang logic. Kasi yung apoy galing sa langit, bababa mula sa langit. Anong mali doon? O tingnan natin kung anong paliwanag nila. Na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Yung mga mabubuhay na masama ay dadayain. Papaniwalain ni Satanas na kayang bihagin o sakupin yung bayang banal. Saan ba yung bayang banal? Nasa chapter 21 verse 1 and 2. At nakita ko isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit, buwas sa Diyos, na nakahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. So, ibababa na yung bayang banal mula sa langit, at yun ang sasabihin ni Satanas sa mga mabuhay na masama. Bibihagin natin o kukubkubin natin ang kampamento ng mga banal. Kaya lang, tingnan nyo mga kapatid, tingnan nyo yung kanyang logic, yung kanyang istorya. Alam nyo, malayo ito asan ang bayang banal? Sabi niya, binasa niya yung Revelation chapter 20 verse 9. O asan ang bayang banal? O puntaan natin yung Revelation chapter 21 verse 1. O binasa niya. Alam nyo mga kapatid, kung kailan mananaog yung bayang banal, ito mga SDA, kung kailan mananaog yung bayang banal, hindi yung panahon na nandito pa ang mundo. So ibig sabihin, ang pinapalabas ni Brother Johnson, para makubkob ng mga demonyo
yung kampamento ng mga banal, kailangan bababa yung bayang banal. At kapag nakapagbaba na, kukubkubin na. Anong klaseng logic yun? Ha? Alam mo nga na nandun si Satanas. Kung ikaw ang Diyos, ibababa mo ba yung bayang banal para kubkubin lang ni Satanas? Walang logic. At ang katunayan, bago bababa yung bayang banal, mga kababayan, ito ituloy natin yung pagbasa sa 9, no? Kasi yung bayang banal ay kukubkubin at ang yung apoy na susupok sa kanila galing sa langit. So ang pakahulugan po ni Brother Johnson, yung bayang banal ibababa ng Diyos para kubkubin ni Satanas. Medyo hindi po kapanipaniwala yan, no? Mga kababayan. So, dito po sa verse 9, at nagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa, si Satanas, at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig, at bumaba ang apoy mula sa langit, at sila'y sinupok, at ang dyablo na dumadaya sa kanila ay ibinulig. Saan? Sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. Pagkatapos naibulig na si Satanas, pagkatapos at nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakalukluk doon, nasa kanya, yung luklukan, nasa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas, at walang nasumpungang kalalagyan nila. Bago po pala makita yung white throne judgment, mawawala po pala itong mundo. Pero kung kailan mawawala yung mundo, yan ay pagkatapos ng 1,000 taon o pagkatapos na maibulig si Satanas sa kalaliman. Pagkatapos na maibulig si Satanas sa impyerno, na kung saan andon yung mga bulaang propeta at ang hayop. Kaya pala makikita dito na yung magaganap, yung makita na lahat ng mga tao ang white throne judgment, dahil yung lupa wala nang sagabal, madilim na, wala nang sagabal, at ang nakikita na lamang po ay yung white throne judgment. Kung kailan magpapakita yon, kung wala na ang mundo, supok na, at si Satanas nabulid na. Pero yung idinugtong ni kaibigan Johnson, doon sa kanyang sinabi, asan ang kampamento ng mga banal? Ayan, lumipat agad doon po sa Revelation chapter 21. At yun po yung pinakahulugan niya, na nakita ko ang bayang banal bumababa, nananaog mula sa langit, mula sa Diyos. Kaya ang pakahulugan niya, ibababa ng Diyos yung kampamento ng mga banal dahil dun sa langit para tumugma yung paniniwala po nila na ang paghahari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon ay sa langit. Para tumugma po yun, ibababa ng Diyos yung bayang banal mula sa langit, and then para kubkubin ni Satanas. Anong klaseng Diyos ang sinusunod po nila kung ganon? Alam mo nga na nandun ang danger, andun ang si Satanas. Tapos ibababa mo yung kampamento ng mga banal para kubkubin ng mga kaaway. Ang katunayan, kung kailan bababa ang bayang banal, basahin po natin Revelation 21 verse 1 para makita natin. Kung kailan bababa ang bayang banal, yung bagong Jerusalem, bago bababa,
Ito, basahin po natin. Sa Apokalipsis 21 verse 1. Kung kailan bababa ang bagong Jerusalem. Yung bagong Jerusalem. Na kung saan ito yung tahanan ng mga maliligtas. Bababa. Bakit bababa? Kasi nasa yung kampamento ng mga banal nasa lupa bakit bababa, mga kapatid? At kailan siya bababa? Kailan bababa? Kailan ibababa ang Diyos yung bagong Jerusalem na tinatawag? Basahin natin. At nakita ko, sabi ni Juan, ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Kung kailan nakita ni Juan na bumababa, na yan ang tinatawag na bagong Jerusalem, na yan ang tahanan ng mga maliligtas, ay ang lupa na tinitirahan natin at ang langit natin nakikita at ang dagat wala na. So hindi po bababa yun hanggang meron pa yung lumang lupa at lumang langit, mga kapatid. Hindi po bababa yun. Kung kailan lang bababa, pagka wala na yung lupa na inaapakan natin. Verse 2, at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na nahahamdang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. Nakita ni Juan yung bagong Jerusalem, na ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa Diyos. Alam nyo, nagagayakan, sabi napakaganda. Napakaganda po. Napakaganda po ang gayak. Dahil inihalin tulad ni Juan na gaya ng kasintahang babae na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. Alam nyo, yung babae kasi, or kahit kahit hindi masyadong maganda yung babae, pero kung gayakan yan, pagandahin ng gusto, mga isang araw siguro, pagandahin yan, paputiin o anumang ilalagay para gumanda, napakaganda. So ganun po inihalin tulad ni Juan yung bayang banal, na kung saan ay nakahanda talaga na gayakan, katulad ng isang babaeng kasintahan, na kung paano gagayakan, ganun din gagayakan na napakaganda. Kasi yun po yung tirahan ng mga maliligtas. Pero bababa yun pagkatapos ng White Throne Judgment, Brother Johnson. Hindi bababa lang para kubkubin lang ni Satanas. Mali. Kung kailan bababa, pagka wala na langit at lupa na inaapakan natin. Ang mangyayari po sa kanila, ang sabi ng talalata, magsisipanig sila sa kalaparan ng lupa at kinuko ang kamimpamento ng mga banal at ang bayang iniibig, at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasuko. Yun po yung impyerno. Nandun yung yung apoy ang bumaba, hindi po yung bayang banal. Kasi andun na yung bayang banal, sinupok, kinupkog na andun na. Ang bumaba yung apoy mula sa langit, hindi yung bayang banal. Na dumaya sa kanila, ibinulit sila ng dagatang apoy at asupre na kinarurugan din naman ng hayom at ng mulang propeta, at sila pahirapan na araw at gabi magpakailanman. So ito na po yung pagunaw, ito na yung gugunawin itong mundo, at pagkatapos na yon ay saka din ilalapag dito yung new heavens and new earth. Yan po yon. So wala ko tayong nakikita
ng second chance sa panahon ng millennium. Wala pong grace period. Walang second chance na nakita mo. Pero kung kukunin mo ng logic, yung bubuhay na maguli ni Kristo, gawing saserdote at hahatol. Ano ba gagawin ng saserdote? Mangangaral, magturo, hahatol. Kaya meron talaga mga kapatid meron talaga, no? So sana po mga kababayan ay nagkaroon po kayo ng idea na talagang totoo po yung ipinapangaral ng kapatid na Eli. Kung atin lamang pong masundan ng mabuti, napakaganda ang pagkakasunod-sunod. Hindi katulad itong mga SDA. Pero kung wala ka talagang unawa at wala kang alam sa Biblia, matangay ka. Kaya ang payo ko sa lahat ng mga nagsusuri, dapat sana mga kaibigan ay magsuri po tayo ng mabuti. Dapat malaman natin ang tamang katotohanan. So maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Putulin na po natin dito, no? Hanggang sa susunod na naman po dito sa ating programang Expose the Truth. Sana po ay nagkaroon po kayo ng idea upang magsuri ng mas katotohanan pa, mga kapatid. Di ko naman ay pinipilit na ako ay totoo at ang kapatid na Eli ay totoo. Hindi, pero ang ipipilit kong katotohanan ay si Kristo at ang Biblia, mga kapatid. So hanggang sa muli po dito sa programang Exposed. Mga kaibigan, ang ating napanood na video ay reaction video ni SLTV na ang sabi ko naman sa kanyang reaction na yan ay puro mali naman silang tatlo. Mga kaibigan, sapagkat ang 1,000 taon na paghahari ng ating Panginoon Jesucristo na kasama niya ang mga banal na pinagkalooban ng paghatol ay natapos na po yan, mga kaibigan. Ang mga itinuturo ng napakaraming religion na naghihintay pa ng pagparito, ang ikalawang pagparito ng Panginoong Jesucristo, ay wala nang mangyayaring ganon, mga kaibigan, sapagkat ang 1,000 taon na paghahari na kasama ang mga banal ay nangyari na noong panahon ng crucifixion, mga kaibigan. Sa mga ibang video ay in-upload ko ang meaning, ang kahulugan na ibinaba ng Diyos sa atin upang yan ang ating ipahayag, na ang paghahari ng Panginoong Jesucristo ay natapos na nung araw ng Sabat. Hanggang dito na lamang po muna. At kung mayroon po kayong mga katanungan, maglagay lang po kayo ng comment. At mag-subscribe po kayo sa channel na ito upang masubaybayan ninyo ang mga susunod pang i-upload tungkol sa mga bagay na yan, mga kaibigan. Maraming salamat sa inyo at maraming salamat sa Panginoon. Amen.